Maligayang pagbabalik sa Master Gray Recap. Ipapaliwanag ko ang part 2 ng isang American science fiction thriller film na pinamagatang The Tinang, New World Order. Spoiler alert, watch out and take care. Ngayon ay 2039 at ang Earth ay naging overpopulated at lahat ng mga bansa ay dapat taon-taon na magbawas ng kanilang populasyon ng 5%. Sa United States ipinapatupad ng mga estado ang panuntunang tinatawag na Tinang. Sa Tinang ang mga mag-aaral ay dapat dumalo sa isang standardized na pagsusulit bawat taon, sa pagsusulit kung sino ang mabibigo ay papatayin. Gayunpaman, ang Tinang scoring system ay niloloko, ang mga opisyal ay minanipyala, ang mga resulta upang makapasa sa sinumang gusto nila, kadalasan ang mga anak ng mayayamang magulang. Ang foul play ng sistema ng pagmamarka ay inilantad ng mga mag-aaral na nagngangalang Lena at Blake Redding, na anak ng gobernador ng Texas na si Dean Redding, ay bumagsak sa Tinang test. Siya at ang iba pang bumagsak sa pagsusulit ay dapat papatayin. Gayunpaman, hindi alam ng publiko na ipinadala sila sa isang underground slave labor facility para gumawa ng mga kalakal tulad ng mga telepono at electronics para sa isang kumpanya. Tinatawag na Asuro Global, sa ganitong paraan kumikita ang kumpanya sa murang labor cost. Ngayon ang unang araw pagkatapos ng Tinang exam ni Blake at ang iba pang mga estudyanteng bumagsak ay dinala sa underground facility. Doon nanonood sila ng isang video ng isang babae na nagpapaliwanag na sila ang mga napili na makakakuha ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ang lugar ay tinatawag na incubator at dinisenyo ng Asuro. Dinala sila dito upang magtrabaho sa kumpanya. Sa huli ay ipinahayag niya na ang pinakaproduktibong miyembro ng programang incubator ay muling makakabalik sa dating nilang pamumuhay. Ang mga tao ay masayang nagdiriwang ng pagiging buhay, pagkatapos ay sinabihan sila ng system na pumunta sa kani-kanilang silid. Isang device ang ipinasok sa lahat ng kanilang mga leeg, isang automated na boses ang nagpapaliwanag sa kanila ng kanilang mga gawain at gagawin. Kakailanganin nilang magtrabaho sa loob ng 14 na oras sa isang araw bago sila makakuha ng 1 oras sa pagkain at personal na oras. Magkakaroon din sila ng mga curfew kung saan kailangan nilang pumunta sa kanilang nakatalagang kama at magpahinga. Habang pinapanood ni Blake ang mga video ay napansin ni Blake ang kanyang matagal nang nawala na kasintahang, si Ellie, sa isang clip. Hinanap siya ni Blake at sa wakas ay nagkita na sila. Si Blake ay hindi makapaniwalang buhay si Ellie. Sinabi sa kanya ni Ellie na makipagkita sa kanya sa loob ng 1 oras kapag may curfew na. Nagkita ang dalawa sa living unit at nagsiping sila ng magdamag. Kinagabihan, kausap ni Blake ang kanyang kaibigan na si Heather nang biglang nagsimulang tumunog ang sirena sa pasilidad. Isa sa mga manggagawa ay nagsisikap na magpakamatay dahil ayaw na niyang magtrabaho. Isang grupo ng mga lalaki mula sa ibaba ay hinihikayat ang lalaki na tumalon, si Cage ang pinuno ng grupo. Ang bata ay tumalon sa huli, ngunit ang mga gwardya ay naglatag ng lambat sa harap at nailigtas siya. Lumalabas na ang sinumang tumangging magtrabaho, ay ipinadala sa isang infirmary, kung saan sila ay tinuturukan ng isang uri ng gamot upang maging masunurin sila. Si Cage pagkatapos ay pumunta upang makipagkita kay Blake sa kanyang living unit. Sinabi niya sa kanya na si Ellie ngayon ay kanyang kasintahan, at dapat siyang lumayo sa kanya. Kinabukasan sa cafeteria, umupo si Ellie mag-isa sa isang table nang nilapitan siya ni Cage at hinalikan siya. Si Ellie ay tila hindi komportable sa oras na pinapanood ni Heather at Blake ang kaganapan mula sa kanilang mesa, ngunit wala silang magawa. Si Cage at ang grupo nito ay tinatawag na the WORHTY, sila ay pinili ng incubator upang mangasiwa sa ibang mga manggagawa. Pagkaalis ng grupo sa mesa, ay nilapitan ni Blake si Ellie na takot para sa kanyang kaligtasan, hiniling niya sa kanya na umalis. Sa sandaling iyon ay lumapit kay Blake ang mga tauhan ni Cage at sinabihan siyang iwan si Ellie ng mag-isa. Nakipaglaban si Blake sa mga lalaki ngunit hindi nagtagal nang himasok si Cage at dinaig si Blake. Si Ellie at Blake ay nakatakas mula sa cafeteria, ngunit sila ay nahuli ni Mason King, ang dating supervisor ng pagsusulit na inilipat sa incubator pagkatapos ng Tinang scandals. Matapos siyang mahuli ni Mason, pinaikot ang binti ni Blake at nabali ito. Sa bayan ng Texas, lahat ay nasa memorial service ni Blake dahil si Blake ay ipinapalagay na patay na ng publiko pagkatapos niyang mabaigo sa pagsusulit. Maraming mga reporter ang sumusubok na interviewin ang kanyang ama na si Govdin, habang siya ay lumalabas sa lugar. Si Lena ay nasa radar ng press pagkatapos niyang matagumpay na malantad ang foul play ng Tinang scoring system. Sinubukan ng mga reporter na interviewin siya ngunit pinaalis niya ang mga ito. Ang Tinang fraud incident ay nagdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ni Deans.
Nagawa niyang isisi ang foul scoring system kay Mason King na supervisor ng pagsusulit. Ngunit ang DPC ay nagtalaga ng privado investigador na nagngangalang Agent Joan Morris para imbestigahan ang insidente. Bumisita si Agent Joan kay Lena sa kanyang tahanan kinabukasan, gayunpaman. Hindi siya binibigyan ni Lena ng anumang mahalagang impormasyon kaya ibinigay ni Joan kay Lena ang kanyang card at umalis. Nang may isang lalaki ang kumatok sa kanyang pinto, ito ay isang security guard na nagngangalang Jack, dumating para imbitahan si Lena na makipagkita kay Dean. Mamaya nakita natin si Lena at Dean's ibinunyag niya na gusto niya tulungan siya sa kanyang kampanya para sa presidential election. Mahigpit niyang tinatanggihan ang trabaho at umalis. Sa kanyang paglalakbay nakilala niya ang CEO ng Asuro Globals na si Georgina Preston. Ang Asuro Global ay tinutulungan si Dean sa pera para sa kanyang mga kampanya sa halalan kaya malapit na nagtutulungan sina Dean at Georgina. Sinabi ni Georgina kay Lena na dapat niyang isaalang-alang ang trabaho para sa kanyang mga kapatid na sina Corinne at Joey. Sinubukan niyang suhulan siya na sinasabi na ang kanyang mga kapatid ay hindi na kailangang humarap para sa pagsubok ng tineng test. Kung siya ay nagtatrabaho para sa kanila, ngunit tumanggi pa rin siya. Habang sila ni Jack pabalik ay mas lumayo pa siya sa bahay ni Linas. Nang itinuro niya ito, nagsimulang mapuno ng sleeping gas ang sasakyan at nawala ng malay si Lena at ang kanyang mga kapatid. Nagising si Lena sa isang desyerto na construction site, kasama si Jack at ilang iba pa na nakatayo sa harap niya. Nandoon din ang guro sa elementarya ni Corines na si Miss Cole. Nagtatrabaho pala sina Jack at Miss Cole sa isang organisasyon na tinatawag na The Fight na laban sa tineng system. Kung si Dean ang mahalal bilang presidente, hindi na matatapos ang tineng system, kaya kailangan nila ng tulong ni Linas para magtrabaho bilang kanilang especially iya. Gusto nilang kunin niya ang trabaho na ibinigay ni Dean na sumang-ayon si Lena. Samantala, ang matalik na kaibigan ni Lena na si Kellen ay nakakuha ng trabaho bilang isang intern sa kumpanya ng balita sa TV kasama ang isang reporter ng balita na nagngangalang Wendy Banks. Noong araw na iyon ay ginagawa ni Kellen ang kanyang pananaliksik sa proseso ng tinang. Napagtanto niya na walang humahawak sa mga bangkay pagkatapos ng pagbitay. Sa gabi ay pumunta siya kay Linas at hiniling na sumama sa kanya sa sementeryo. Pumunta ang dalawa doon at hinukay ang libingan ni Blakes. At nagulat nang makitang walang laman ang kanyang kabaong. Makalipas ang 8 months, 2 linggo, bago ang petsa ng halalan, ay nangangampanya na si Dean para sa halalan at patuloy na nagtatrabaho si Lena sa kanyang suporta. Patuloy din niyang ibinibigay kay Miss Cole ang lahat ng impormasyong makukuha niya. Nang araw na iyon ay nagkita silang muli sa isang construction site. Galit na galit si Lena sa pagsuporta ng mga ideya ni Dean Reddings. Inaakusahan niya silang walang ginagawa gaya ng pinangako nila. Si Miss Cole ay pinapakalma siya at sinabi sa kanya na alam na nila ngayon na ang lahat ng kinakailangan nilang impormasyon ay nasa computer ni Georgina. Binigyan siya nila ng device para ma-access ang kanyang computer. Kailangan ngayon ni Lena mag-isip ng paraan para makapunta sa Georgina's computer na hindi nahuhuli. Samantalang si Blake at ang iba ay nagtatrabaho sa incubator sa nakalipas na 8 buwan, hindi pa rin gumagaling ang binti ni Blakes. Nahihilo siya kapag naglalakad, hindi na rin niya nakakausap si Ellie. Nang gabing iyon si Cage at ang kanyang grupo ay pumasok sa living area ni Blakes habang siya ay natutulog. Binugbog nila siya ng paulit-ulit na tinatamaan ang kanyang binti habang humahagulgol siya sa sakit. Nang sumunod na araw pumunta siya sa klinika ni Dr. Langley at sinabi sa kanya na nahulog siya sa shower. Pagbalik niya sinabi niya kay Heather na ipaalam kay Ellie na pumunta sa boxing match ni Cage sa susunod na araw. Samantala si Kellen ay namamahala upang sirain ang sikreto ng mga labor camp na nagsasabing ang Asuro Global ay walang manufacturing area sa kanilang campus. At sila ay nag-insourcing ng mga rasyon ng militar mula sa isang kumpanyang tinatawag na TXPAC na makapaghain ng pagkain sa 100,000 katao bawat taon. Gayunpaman, pinaalis siya ng kanyang amo na si Wendy, at sinabing walang ebidensya ng larawan o video na hindi nila may publish ang kwento. Nang sumakay siya sa kanyang sasakyan noong araw na iyon ay sinubukan siyang i-suffocate ng isang nakamaskara na lalaki mula sa likurang upuan. Nagawa niyang palayain ang kanyang sarili at tumakas. Sa bahay ni Linas, alam niyang laging nakikinig ang isang taga-Asuro, kaya ipinaalam niya kay Lena ang kanyang mga revelasyon sa pamamagitan ng pagsusulat sa isang notebook. Ngayon ang araw ng halalan, ibinaba ni Lena ang kanyang mga kapatid kay Miss Coles at umalis patungo sa gusali ng Asuro, kung saan si Dean at ang kanyang matiigang mga taga-suporta ay naghihintay para sa mga resulta ng halalan. Maya-maya ay pumunta si Lena sa banyo kung saan ini-escort siya ng isang security guard.
Samantala sa incubator ay nasa isa sa mga laban ng Cages si Blake nang iharap niya ang kanyang sarili para labanan si Cage. Tumahimik ang buong tao na nanonood ng laban, gusto ni Blake maging pinuno ng grupo kung siya ang manalo, sumang-ayon naman si Cage sa hamon. At sila ay naglaban na, kahit na si Blake ay may sugat sa binti, lumalamang si Blake sa laban. Ang mga tao ay nagsimulang isigaw ang pangalan ni Blake. Natapos ang napakatinding labanan sa huli ay si Blake ang nanalo. Samantala si Ellie ay nasa kanyang kama at hindi gumagalaw. Nang dumating ang mga gwardya malapit sa kanya ay sinalakay niya, ang mga ito na determinadong makalabas ng pasilidad. Sa kalaunan ay pinigilan siya ng mga gwardya at dinala siya sa infirmary para sa kanyang kaparusahan. Pagkatapos ng kanyang pagkapanalo ay tinipon ni Blake dating ang grupo ni Cages. At sinabi sa kanila na wala sa mga mag-aaral mula ng exam ang dapat na mamatay, sila ay binaba doon para sa murang labor cost. Ibinunyag din niya na ang muling pagpasok sa lipunan ay isang kasinungalingan at sila ay mananatili doon magpakailanman. Pagkatapos ng maraming pagkumbinsi ang grupo sa wakas ay sumang-ayon na magtulungan upang labanan ang sistemang. Si Blake at isa sa mga lalaki ay pumunta para kunin si Ellie habang ang iba ay pumunta papunta sa cafeteria. Samantala si Lena ay tumalon sa bintana ng banyo at kahit papaano ay nakarating sa opisina ni Georgina. Doon ay ginamit niya ang hard drive na ibinigay sa kanya ni Miss Cole para makakuha ng access sa computer. Nalaman niya ang lahat ng footage ng camera na mula sa incubator, nagulat at natuwa nang makitang buhay si Blake. Mabilis niyang inilipat ang lahat ng impormasyon sa hard drive. Ngunit habang nasa opisina siya ay papasok na sana si Georgina. Ngunit pinigilan siya ni Jack na nagsasabing gusto siyang agad na makita ni Dean. Hanggang sa kinuha ni Lena ang hard drive at bumalik sa banyo, ngunit pagkatapos na mahuli sa isang kasinungalingan, ay pinigilan si Jack ng mga gwardya. Saka mabilis na tinawagan ni Lena si Agent Joan Morris na itinalaga upang imbestigahan ang kaso ng tinang scandals. Sa incubator, sinaktan ni Blake ang kanyang sarili para makapunta sa klinik kung nasaan si Ellie. Siya at ang kanyang kasama ang humarap sa mga guard, at pinatigil ang doktor sa pagturok ng druga kay Ellie. Silang dalawa ay inalis ang tracking device sa kanilang mga leeg at tumakas. Sa cafeteria, si Cage at isang lalaki ay nagsimula ng labanan. Habang plano nilang pigilan ang mga gwardya, hindi nagtagal. Lahat ng iba pang manggagawa ay sumama sa paglikha ng kaguluhan. Nalaman ito ni Mason at pumunta sa cafeteria kasama ang iba pang mga gwardya. Galit siya at tiningnan si Blake sa tracking device para makitang nasa klinik siya. Samantala, nagkita sina Lena at Joan sa isang terrace. Binigay sa kanya ni Lena ang hard drive, at sinasabi sa kanya ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Ozure. Ngunit lumalabas na si Joan din ay corrupt at nagtatrabaho para kay Ozure. Pagkatapos ay hinawakan niya si Lena at tinutukan ng baril, ipinagtanggol ni Lena ang kanyang sarili at nagawang tumakas dala ang hard drive. Pumunta siya kay Kella na gumawa ng kopya ng file para dalhin ito kay Wendy para i-broadcast ito, nananatili si Lena sa kanyang bahay para sa kanyang kaligtasan. Ngunit habang pinaandar ni Kella ng kanyang sasakyan ay sumabog ito na ikinamatay niya. Si Joan at ilang mga lalaki na hinahanap si Lena. Naglagay siya ng bitag at tumakbo palabas sa likod ng pinto. Ang mga gwardya ay nahulog sa bitag na lumilikha ng pagsabog. Gayunpaman si Joan ay nakalabas na hindi nasaktan, muli niyang inatake si Lena, ngunit sa pagkakataong ito ay itinulak siya ni Lena pababa ng hagdanan na ikinamatay niya. Samantala sina Blake at Ellie ay nagbihis ng pang-nurse at tumakbo sa basement ng incubator, at sinundan sila ni Mason sa likuran nila. Nakahanap ang dalawa ng hagdan na umaabot sa tuktok ng tunnel at umakyat sila, at sa wakas ay makalabas sila. Masaya silang nagdiwang at tatakbo na sana nang makarating doon si Mason at sinalakay sila. Sa ibang lugar sa gusali ng Asuro lumabas na ang mga resulta ng halalan, nanalo si Dean. Masayang nagdiwang ang lahat, siya na ngayon ang bago presidente ng United States. Samantala si Lena sa wakas ay nakarating sa BNC News Center, at ipinakita kay Wendy Banks ang patunay. Mabilis silang sumugod sa bukasan ng incubator gamit ang isang chopper. Nag-broadcast sila ng laban ni Mason at Blake, nakita ni Dean ang broadcast at hindi nagulat nang makitang buhay pa rin ang kanyang anak. Nanatili pa rin nagbigay ng kanyang unang talumpati sa pagkapanggulo, sinabi ni Dean kay Georgina na wala ng paraan sa iskandalo na ito ngayon. Gayunpaman, si Georgina ay may plano. Inaresto niya ang lahat ng nag-uusap laban kay Redding, at planong wakasan ang demokrasya ngayon at magpakailanman. Sina Blake at Lena sa wakas ay muling nagsama at naghalikan, tumigil sila nang makita ni Lena. Si Ellie sa likod ni Blake. Sa oras na hinuli rin sila dahil sa pagsasalita laban sa tinang exam, habang nagmamaneho ang mga pulis, na aksidente sila pero buti na lang walang nasaktan sa kanila.
Biglang lumapit si Jack sa kanila at pinalaya sila. Sinabi ni Jack na tatalunan nila sina Redding at Georgina at ibabalik sa normal ang lahat. Biglang nagtatapos ang pelikula na nagpapahiwatig ng ikatlong sequel. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin. Salamat sa panunood.